God gave men eyes that they might behold wondrous things out of His law. He gave them the hearing ear that they might listen to His message spoken by the living preacher. He gave men the talent of speech that they might present Christ as the sin-pardoning Savior. With the heart, man believes for righteousness, and with the mouth, confession is made for salvation. All should guard the senses. Good morning once again and welcome back to our program, Usapang Kristyanong Tahanan. Kamusta po kayo sa aming mga tagapakinig at sa mga taga-subaybay? Muli po ay nais naming paglingkuran kayo sa araw na ito. Yes, isang magandang umaga muli sa ating lahat, lalo't higit sa isang napaka-espesyal na araw ng Sabadong pagbati mula po dito sa Hilltop Adventist Community Church. Happy Sabat po sa ating lahat. Ayan, napakasaya ng araw ng Sabado na muli na tayo ay magkakasama-sama, di ba? Yes. Bagaman nakakapagod ang buong sanlinggo, subalit merong espesyal na araw. Yes, araw ng Sabado. Yes, na muli tayo makakapaglingkod sa ating mga taga-subaybay at sa ating mga tagapakinig. Ating pong ipagpapatuloy ang ating napag-usapan sa buong buwan ng Agosto. Ito po ay tungkol sa vision. At tungkol siyempre sa senses. Yes. Ano? Kaya nga po, sa aming mga taga-subaybay, ang ating ginagamit na reference book, Growing a Happy Home by A.G. White. Ang ating pong pag-uusapan sa araw na ito ay Guarding the Senses. Aba, mahalaga pala, no? Na ating i-guard ang ating mga senses. Oo, ito'y napakahalaga kasi nga ang ating seeing, hearing, tasting, touching, aba, ay kailangan na ito'y alam natin kung saan natin ginagamit ang bawat function ng ating senses. At isa pa dyan, ito palang bahagi ng ating katawan, yung mata, tainga, yung bibig natin para sa panlasa, at yung ating skin para sa touch. Abay, hindi lang pala ito basta nagagamit. Meron palang pinaka-best pa na purpose ito na binigay ng Yes, Panginoon. may special na purpose siya na ipinapagamit sa atin ng Panginoon. Kaya dapat alam natin kung para saan at paano natin ito gamitin. Hindi lamang basta pagandahin ang mata, pagandahin ang pakikinig, ang pandinig. Hindi lamang yung taste bud, yung bibig natin pagandahin para mas attractive. Oo. Yung ating skin na puro lotion o kung ano man para gumanda, ay may biyan pa pala doon ang dapat nating isipin para mas maging mahalaga at maganda ito. Alam mo ba, sabi nga sa ating reference book, no? Satan's strategy is to confuse the senses. Oh my goodness. Ayan na. Sa palagay mo ba, sa anong paraan kino-confuse tayo ni Satan sa paggamit nitong mahalagang bagay? Abay, napakaraming paraan. Diyan ang ating kaaway. Lalo na sa mga generation ngayon. Ala, ay napakaraming mga dahilan kung paano niya tayo mailigaw. Kagaya halimbawa sa mata, ano bang sa ngayon ang ginagamit ng kaaway para malinlang yung ating paningin? Mga pinapublish news like newspapers. Sa mga marami Facebook, tayong mababasa. Na bigla sa na Facebook. lalabas. Oo. Ayun, lalo na sa mga technology stage ngayon, no? At isa pa, eto pala ding mga panoorin, di ba masarap naman sa pakiramdam, sa paningin natin,
Pero ito po pala, kapag hindi natin ating binantayan yung ating paningin, aba ay mabisang panlilang pala ito Yes. ng kaaway. Oo, minsan, tuwan-tuwa tayo sa ating pinapanood. Hanggang hindi natin namamalayan na ito pala ay nakakawilihan na natin at nadadala na tayo, na ilalayo na tayo dun sa mga dapat Yes. nating gawin. Napapansin mo ba, halimbawa, sa panonood mo ng mga telenovela, Yun, isa yun. napapansin mo ba na mamalay tayo, ina-adapt na natin? Yun nga, kasi yun ang laging nakikita. Halimbawa, mga Koreans, di ba uso yung mga isang kasi kapapanood, kagagaya, di ba? Ginagaya na. Oo, na-i-imitate na, lalo na ng ating mga kabataan. Yes. Oo, grabe. Itong, hindi lang kabataan kahit itong mga early adult, Oo. nanonood din sila. At most likely kung ano yung mga way of, yung fashion, Oo. pananamit, pananalita. Pag-ibig. Yun, nagagaya na rin. Kasi Nagagaya yun ang na nakikita. rin, diba? Oo. Kaya pala, sabi nga, guard your senses, guarding the senses, hindi lamang po pala yung ating mata. Dahil kapag na-combine natin, narinig natin, automatic na ibubulalas natin. Ayun, lumalabas. At napifeel natin syempre. Ayun na. Yung mga ganitong bagay, di ba? Sabi po sa ating reference book, Satan's work is to lead men to ignore God. Ayun. Is it true? Yes. Di ba? Hindi natin namamalayan, lalo na pag yung, sorry to say na addictive na tayo, hindi natin namamalayan. Sa kapanood, naging addict na tayo dun Wala So, na naging tayong way, na-adapt mo siya. Oo. Yun Wala na na. tayong magiging time kay God. Wala na. Nakakalimutan natin. Yung nga, simpleng pagbabrowse mo lang, naaliw ko na sa paningin mo, panunood. Wala ka ng time talagang Maubos mag-pray. oras mo dyan, Oo. Kasi nawiwili Kapag ka. oras na. Yan. So, yun na nga yung sinasabi na Okay. gumagawa si Satan ng mga ways Yes, para mailayo para tayo ma-deceive doon. tayo. Ayun, deception. Oo. So Satan does not wish the people to have a knowledge of God. Nako, pakaingatan po natin. Maging matalino tayo sapagkat ang kaaway walang ibang hangad kundi mailayo tayo sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating paningin. Yes. Exactly. So, napaka-dangerous, lalo na sa panahon ngayon, And sabi pa nga, may isa pang sinasabi ang ating author, Satan cannot enter the mind without our consent. Yeah. Totoo ba ito? Totoo yan. Kailangan Without pala, our ano consent. pala, no? So, Oo. ibig sabihin, pwede nating makontrol ito kung hindi natin Papayagan. Oo. Oo. Okay. So, ito nga yung without consent, papasok talaga si Satan Oo. kung papayagan natin. So, nasa atin. oh yes. Ayun. Kaya, mahalaga talaga mapag-isipan mabuti kung ano yung pipiliin mong panoorin, papakinggan. Kasi kapag na-attach ka na, na-feel mo na, aba, mamaya-maya, okay ka na. Gusto mo na rin gawin. Oo. So, yun yung consent. Na-adapt. No, yung consent na inaalaw mo. Pinayagan mo na. Oo. Pinapasok mo na siya. Yes, okay. yan. Now, it says here, if we live holy for God, we shall not allow the mind, take note of those words, we shall not allow the mind to indulge in selfish Imaginings. I see, diba? Kaya pala, ito yung rason kung bakit ibinigay ni God yung brain natin, yung mind natin dito. Sa taas. Oo, for us to decide. So, ibig sabihin, binigyan tayo ng Diyos ng karunungan. Hindi naman pala tayo basta-basta matutokso. Kung hindi naman natin iaalaw yung Yes. sarili natin. No? Kaya yung decision making, tinuturoan tayo ng Panginoon, abay matuto. Kaya pala, mula pagkabata, napakahalaga po pala, mahal namin mga tagapanood, na maitrain natin yung ating mga anak when it comes to self-discipline Yes. and decision making. Kasi nga, paglaki nila, pag hindi nila alam, hindi sila marunong mag-decide, ay sige, payag na lang ng payag. Oo, yung pag-control ng mga bagay-bagay. Limitations, no? Take note, ginagamit ito ni Satan
para makapasok siya sa mundo natin. Mhm. Sa ating sarili. Lalong-lalo na kung saan tayo mahina. Oo. Doon niya tayo kukunin. Yes. Oo. Ayan. So, mga technique po ito kung paano tayo hindi madidisip ng kaaway sa pamamagitan o sa paggamit ng ating mga senses. Di ba? Okay. If there is any way by which Satan can gain access to the mind, he will sow his tares and cause them to grow until they will yield an abundant. Wow, abundant harvest na ito. Bigay ka ng bigay ng consent. Oo, kasi pinapayagan mo. Sabi nga, ay Satan obtained dominion over the thoughts, Oo, word, diba? and actions. Ayun. So talagang kayang-kaya niya tayong Kaya. pasukin. Oo. Lalo na pag nawiwili na tayo, sabi sa sige, more pa. And take note ha, appealing, interesting, lahat ng ino-offer niya. No? Kaya kapag hindi tayo nagko-consult sa Panginoon, kapag tayo ay payag lang ng payag, ayan na ang deception. Yes. Kaaway. Pumasok na siya. No? At saka magiging character na natin yon. That is No. No, okay. The third one, according to A.G. White, close every avenue to the tempter. Wow. Paano ba yun i-close natin? Sige nga. Okay. All who name the name of Christ need to watch, pray, and guard the avenues of the soul. For Satan is at work to corrupt and destroy if the Ayan. least advantage is given high. Oh, di ba? Him. Talagang gusto niya i-corrupt lahat ng ito. No? Yung paningin natin, yung pandinig natin, maging nga sa panlasa eh. Sarap kaya kumain. Oo nga. Masarap kumain ng mga bagay ng mga pagkain, mga inumin, na ito ay hindi naman katanggap-tanggap o hindi healthy. In other words, no? So, ito pala ay tukso din ng kaaway. Oo. Kaya yung self-control, ay dapat nating matutunan sa tamang pagpili kung papaano, kung alin ay yung ipapasok natin Sa ating templo katawan. ng ating Panginoon, which is yung body natin. Di ba? Now, it says here, our only safety is to be shielded by the grace of God every moment. Yes, dapat laging ganun, no? Yes. Kasi realidad, hindi natin kaya makontrol lahat ng Hindi talaga. Kasi lalo na dito sa ating kapaligiran ngayon, Yes, yes. napakadaling gawin. Yung mga mga bagay na ay kasi yung temptation nandiyan na sa paligid at napakadaling gawin. Totoo yan. Though minsan, alam mo na hindi naman dapat. Meron ka pang excuse. Minsan lang naman. Ayan. Pero, sabi nga, kung papayagan natin, ipapahintulot natin, ibibigay natin sa Panginoon yung consent. Lord, ikaw na yung bahalang Yes, oo. Siguro yun yung way natin na paggising pa lang natin sa umaga, i-offer na natin yung ating sarili sa Panginoon. Lord, please guide me. That is true. Kay whatever I will do today. I learned something sa ating pag-uusap natin. Pagising sa umaga, hindi ka lang basta magpapasalamat at hihingi na Lord, be with us today. Maganda rin palang isubmit natin na dito po yung aking paningin, panlasa, pandinig. Submission. Oo, The isubmit whole din ito. senses. Kasi nagiging trap ito, nagiging instrument din ito ni Satan para mapalayo tayo sa Panginoon. Oh, ito talaga yung ating senses eh. Oo, yun. Sa araw-araw nating ginagawa, itong ating senses talaga ang gumagawa araw-araw. Di ba kapag ang weakness natin ay pagiging magalitin, mapapansin mo, ang daming ginagamit ang kaaway para matrik. Magalit ka lagi. Yes, Oo nga. But the moment, sabi nga, naibigay natin sa Panginoon at hilingin natin sa Kanya, for sure naman, 100%, God will help us. Yes, at meron ako experience dyan ha. Kasi ako ako nga yung maiksi ang pasensya, no? So hiningi ko yun sa Panginoon, Lord, diba? give me more patience. Aba, sinubukan nga ako. The more, Sinubukan nga ako, binigyan din ako ng pagsubok yung pasensya kung gaano ba kahaba. Paano ginawa mo para ma-overcome mo yan? Talaga Abay, may mga instances na talagang, minsan talaga, pumunta nga ako na sa may palengke, ay, sabi ko, give me more patience.
inunahan ako sa pila. Nagalit pa rin ako. sabi ko, Realize mo din ba? sabi ko, Lord, sabi ko pala, give me more patience. O, diba, no? Oo. At least, alam mo na ang Holy Spirit nagtutok sa Oo. diba? Nag-remind Sabi, sa'yo. na-remind ako doon. Sabi ko, ay, hindi ko nga pala sa Panginoon na give me Oo. more patience. Kaya sinubukan niya ako, hindi pa, kulang pa pala. Hindi pa Sabi ko, pwede. so, Isa hindi pala automatic yun na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Ikaw din. Sabi nga, Ikaw hindi yung siya gagawa. magic. Oo. Kapag inas mo, ay sige, ito. Oo, hindi eh. Okay? Tuturuan ka pa rin kung paano mo pahabain yung pasensya mo. So, ibig sabihin talaga, may proseso para matutunan. Hindi lang basta pag ngayon, inid ko ngayon, sige na, now na. Ay, hindi pala pwedeng ganon. Hindi pala pwede. Dapat Oo. ma-learn natin yung May proseso. Oo. magkaroon ng self-control. Yes. So sabi nga, those who would have that wisdom which is from God must become fools in the sinful knowledge of this age. So in order to be wise. No? So kung gusto nating maging matalino tayo sa lahat ng bagay na ito para makontrol, walang ibang direction po, mahal namin mga taga-subaybay, kundi lumapit tayo sa Panginoon. Yes, okay. Ito po ang lahat nito. Yeah? Gusto ko lang po nga idagdag ito. Oo. Our only safety is to be shielded by the grace of God Yes. every moment. That is true. And not put out our own spiritual eyesight so what we will call evil, good, and good, evil. And he said, and she said, the author said, without hesitation, without argument, we must close and guard the avenues of the soul against evil. Yes. Yan. Naku, may meron po tayong bahagi sa ating buhay na dapat nating gampanan at sa araw-araw ay ating alalahanin sapagkat tutulungan tayo ng Panginoon for sure kapag ito'y ating inilapit. Yes. Yun yung ating safety. Oo, yes. Okay. Don't demand sa Panginoon na alisin. But let us ask God to help us kung paano ba Yes. ito paglaban. Oo, kasi hindi rin natin kaya, no? Diba? So napakaganda po at isang simpleng palaala ang aming hatid sa umagang ito mula sa ating aklat, reference book, Growing a Happy Home by Ellen G. White. Sana po, mahal namin mga tagapakinig at mga taga-subaybay. Ang bahagi ng ating katawang ito, kagaya ng paningin, ang ating tainga, ang ating bibig, ang ating katawang ito ay maging instrumento at panahanan ng Holy Spirit. Yes, No? okay. Kung kaya nga, maging matalino, subalit ang tanong, paano ba tayo magiging wise pagdating sa pagkontrol ng lahat ng ito? Ayan, surrender. Surrender natin. Surrender natin kasi hindi natin kaya. Yes, hindi talaga natin makakaya ang lahat ng ito. Sabi nga po dito, the heart is corrupted through the imagination. Oo. Okay? So yung heart natin, kapag ating ipinokus itong mata na ito, pandignig na ito, o lahat ng ating senses, sa mga maling bagay, ay talaga naman, yung mind natin, syempre, makikipag-coordinate kung ano yung gusto natin na gawin sa buhay. Iniutos niya lahat Sa atin. Ah. Kaya nga po sabi, God gave man eyes that they might behold wondrous things. No? Out of His law. Yes. God gave us the hearing para makinig dun sa mababuti. Okay? Subalit, meron din naman masasama tayo naririnig, pero anong ating gagawin? Okay, let's just be quiet na lang. And aside from that, Lord, eto na naman. May Iyan, oo. At hindi ko po kayang marinig nito. Suko ulit. Okay. Suko ulit natin kanya. sa Panginoon. Yes. So, another one, sabi nga po dito ay the mouth na kailangan nating ipagkaloob sa Panginoon. Yung confession. Kasi nga, realidad, hindi natin lahat kayang makontrol ang mga bagay na ito. Ano? Now, kung ayaw po natin na tayo ay ma-deceive ng ating kaaway, sabi nga, we should ever keep in mind that unseen agencies are at work, both evil and good, to take the control of the mind. So, the only secret is a daily walk
nakasama ang Yes. ating Panginoon. Okay, meron din po tayo, meron ding advice yung ating author dito. Sinasabi, avoid reading, seeing, or hearing evil. Ayun, So, pwede. iwasan na natin yon. Paano yan? Hindi ko maiwasan dahil naririnig ko. Natutukso ka. Nandyan sa tabi. Sa tabi. Okay. Na-encounter mo. Avoid. Sabihin mo na sa Panginoon, tulungan mo ako dito. nga. Kasi hindi ko to kaya. Nandito sa tabi ko. Kasi tayo, sa ating kasing sarili, wala talaga tayong magagawa eh. Kundi lagi nating ihingi o ipasa pa Diyos na bigyan tayo ng lakas na malabanan natin yung mga ganung mga temptation na nasa paligid natin. And aside from that, ang atin lang pong tanging makokontrol ay ang ating sarili. Mm. Ang ating kaisipan, hindi ang kaisipan ng iba. Yes. Okay? Exactly. Kaya nga, yung consent natin, Mhm. kapag ginamit ito ng kaaway, kung ibibigay natin, ay talagang Papasok talaga siya. piliin natin na ibigay yung consent natin sa Panginoon. Yes, oo. Para mas okay, mas lalong mapalapit tayo sa Kanya. Mhm. So, yung tendency ng kaaway na mag-intrude sa atin, no? Mag-control sa atin, paunti ng paunti hanggang sa maging most powerful si God na mag-control na atin. Yes, tsaka take note every second, tayong tinitingnan ni Satan. Correct. Kung saan tayo doon nang hina, isigondo lang yon, pwede niya tayong atakehin. Yes. Naku, sana po ang munting mga paalaala na ito ay inyong naintindihan, di ba? At ating maisakabuhayan sapagkat napakahalaga po na tayo ay laging nasa Panginoon lamang. Ang lahat ng bahagi ng ating katawan ay nais nating ipagkaloob sa Panginoon sapagkat pinakamabuti na ang lahat ng ito ay ang Diyos lamang ang may kabuti. Yes, siya yung may hawak ng ating buhay. Kaya lagi nating sinasabi na sa tuwing pagmulat ng ating mga mata, bawat hakbang ng ating mga paa, bawat kumpas ng ating mga kamay at pagbuka ng ating mga bibig, ay lagi po nating itong ialay sa Panginoon, isuko sa Panginoon na ang kanyang mga plano lamang ang magagawa at hindi tayo madala ng kaaway. Ayan, okay. Muli po nagpapasalamat kami sa patuloy niyong pagsubaybay, sa pakikinig, sa palatuntunan ito, Usapang Kristiyanong Tahanan. Hanggang sa muli po! Mga